program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Pilipinas ang oras. Alas 10:34 ng gabi. Ramang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan. Ako po si Morley Alinio. Ako naman po si Gorgie Rula. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Naman! Yes, Tita Molly. Kamusta naman ang iyong mga health challenges sa buhay? Well, Gorgie,
Okay naman. Okay Ba't parang naman. bigla kang nalungkot naman? Yun na. Oh. Oo. Basta masasabi ko lang, andiyan lagi si Lord, hindi tayo pababayaan. Di ba? Alam mo yan. Ay, ikaw, kumusta ka naman? Okay naman. Basta ang nasasabi ko lang, nandyan ka naman, hindi mo ako pababayaan. Pag gusto mong bumasok at mag-isa ka lang. Diba? Yes. Oo. Napagod kasi ako talaga kanina. Kasi di ba dati, noong napansin ko lang, Molly, noong tuloy-tuloy yung pagtaas ng gasolina, pansin mo talaga kakaunti yung mga sasakyang lumalabas. Ngayon, nung bumababa na siya at medyo kaya-kaya na ng konti itong presyo ng gasolina, aba, ang dami ng sasakyan sa labas. Kahit pa saka magpunta, traffic. Saka kung saan-saan. Di ba? So, habang inaayos ikaw ba hindi ka apektado ng traffic? Hindi, dahil wala naman akong sasakyan. Bakit sumasakay ka pa rin naman? Unless yung mga oo, kanina apektado ako nung galing ako sa Makati Medical Center. Manila Medical Center. Oo. Manila Medical ba? Hindi sa Manila Doctors? Manila Medical Center. Doon ako. Saan yun? Saan, pa rin? Dito rin yan sa Sa may United Nations. Magkalapit lang sila ng yung okay. Alam ko na. News ko na. Sa kantong Iba pala yung Manila Doctors. Ayun. Ang ganda ng ko ha. Ang ganda ng buhok ko ngayon ha. Patagilid ha. One-sided ha. Doon nakita mo ba? Oo nga, napansin ko. One-sided siya. Napansin ko. One-sided siya. Teka, ayusin na. Bakit siya naging one-side? Naging one-sided siya. Ayusin mo. Ayusin mo siya. Ayus ko na siya. Parang dinikit siya patagilid. Kagabi, ang kilay ko ang hindi maayos. Ngayon, itong buhok ko naman. Ano kaya naman sa susunod ang hindi maayos sa akin? Ay, nako. Nako! Kanina naman, Tita Molly, yes, kanina naman, pagkagaling ko dun sa event ni Miss Joyce ano nangyari sa event? Hello kay Miss Joyce. Hindi ko pa pwedeng ma-share kasi mayroon pang embargo muna. Sa Monday ko pa pwedeng ikwento. May embargo. Sabay ng may embargo. Sabay ng pag-launch ng kanyang produktong ini-endorso. So, sa Monday ko na i-chika. From there, sa may Dusit, Manila, dun sa Dusit Hotel, ay tumuloy ako sa BGC. Press ko naman ng isang advocacy film na tumatalakay sa HIV awareness. May ganun pa rin mga pelikula kasi ang producer nito ay taga Oriental Mindoro. Ang director ay taga Mindoro din. Ang ilan sa mga artistang involved, isa na dito, si EJ Falcon ay taga Mindoro din. Mga iba pang mga staff na taga Mindoro. Di ba may mga kaibigan ka rin sa Mindoro? Of course, si Mayor Ina Alegre, Mayor Jennifer Cruz, di ba? Ng Pola, Oriental Mindoro. At saka syempre, kaibigan naman natin si EJ Falcon, di ba? Ang ganda ng buko, no, Gorgie? Parang maneho, maganda siya. Manobela, di ba? Parang manobela lang siya, no? Anyway. Tingin ko kasi parang parang nakapatong sa ulo mo, parang hindi siya buhok. Bunot. Yung nakapatong. Parang bunot. Hindi, parang siyang ebs. Parang ebs. Tapos tuloy mo na kwento mo. Edi yun na nga, yung pelikulang Behind the Smile, ang title, na dinirect po dito ni Leandro Roja. Teka, ako na tuloy ang pangalan ng director. Pero, ang bida rito ay sina EJ Falcon, kasama rin dito si Jenica Garcia. At naalala mo ba yung dating taga-Itbulaga na That's My Boy winner ba yon? Si BJ Tolitz Forbes. Kumusta na si Tolitz? Gustong-gusto ko yung Tolitz, malaki na siya. Ayan, malaki na siya talaga. At
may pamilya na siya at may may anak na siya. Isa yung anak niya. Oo, si BJ Tolit Forbes. So, katsikahan ko rin siya doon. At ito, may isa na siyang, hindi pa pala sila kasal nung kanyang partner sa ngayon, pero inaayos na raw nila at may inaayos na daw sa mga papers at lahat bago sila magkasal. Pero soon daw ay magpapakasal na sila. At alam mo, may isa silang anak, Tita Molly, and speaking of that, may pinagdadaanan din silang magpartner kasi ang anak nila may sakit na cerebral palsy. Ay! Yung alam mo yung cerebral palsy, so nasa-stroke siya, nag-ano siya. Ang tawag doon, nanginginig siya pagka parang ganun ba yun, yung cerebral palsy? Oo, parang ganun. Baka epilepsy naman yun. Baka epilepsy naman yun. Ang epilepsy sa cerebral, parang almost the same. Parang, ganun ba yun? Sa tingin ko, parang may pagkakaparehas sila. Pero may ewan ko lang din, hindi mo na ako doktor. Anyway. Yun pala, 7 years old pa lang yung anak nila. 7 years old, may ganun na siyang sakit. Pero alam mo, napaka-positive ng pagtanggap or pag-handle ni BJ Forbes. At hindi sila yung parang, kasi kailangan din nilang maging matibay at maging malakas para maging matatag sila para sa kanilang anak. Hindi nila pinapakita na nalulungkot sila o naano sila, kundi kailangan sila din mga parents ay nakikipaglaban lang. Hindi lang ito laban ng kanilang nag-iisang anak sa naturang sakit, kundi pati na rin yung magulang, ang nanay at ang tatay. Yan, pakinggan natin, Tita Morley, ang kwento dyan ni BJ Tolit Forbes. Ito po. Hindi normal yung anak ko po, 'di ba? Meron po siyang cerebral palsy, na-stroke po siya nung So hanggang ngayon may seizure disorder. Hanggang ngayon lagi kami sa ospital, lagi kami may therapy. Mas malaki yung gastos namin dahil sa therapies and medication. Siguro mas mahirap, pero para sa akin hindi ewan ko parang mas fulfilling. Mas dahil kahit mas iba yung sitwasyon namin pero kinakaya ko at nakikita kong masaya yung wife ko, masaya yung anak ko kahit ganun yung sitwasyon niya. Hindi ako nagmumukhang kawawa sa mga tao because I don't have to beg dahil kaya ko namang magsumikap. Although hindi naman ako para magpaka-hipokrito na hindi naman sobrang laki yung mga kinikita ko, but enough and nagsusumikap po. So masaya na ako doon na maayos kami. Ayun naman. Ano masasabi mo doon sa kanyang estado sa pag-iisip niya, di ba? Sa kanyang ako natutuwa ako sa kanya. Sa edad niyang yan, ay napaka-positibo ng kanyang pananaw sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang anak. Yung pinagdadaanan ng pamilya, no? Sana lahat ganyan, positibo. May mga tao kasi na akala mo ang husay-husay nila, ang galing-galing nilang mamuna. 'Di ba? Pero hindi nila nakikita yung kaibuturan. Kagaya nitong si Tolits na sa edad niyang yan, hindi mo akalain na kaya niya palang magdala ng pamilya. Na kahit na may sakit yung anak niya, inilalaban niya. Yun ang maganda. Correct. Okay, yun na nga. Yun ang title ng pelikula na Behind the Smile. So yun na nga po yung smile na kahit sang nakangiti sa likod noon, ay may ganun silang pinagdadaanan pero hindi ito negatibo sa kanila, hindi nila ito minamasama, hindi nila dinadamdam ng husto, kundi positive yung kanilang pagtanggap. Tama. So doon din, Tita Molly, sa press ko na yon ay yun na, behind the smile, napag-usapan din namin kay Jenica Garcia kasi di ba open naman sa lahat, binahagi nila na hiwalay na sila ni Alwin Oitinco, di ba? So hiwalay na sila at nung kinwento sa amin ni Jenica na nung naghiwalay sila ay may trabaho pa siya noon. So yung kanilang ang dinadala niya nung paghihiwalay nila ay yung dinadamdam nila paghihiwalay nilang mag-asawa ay nadadala pa niya sa trabaho na which is na-realize daw ni Jenica hindi niya dapat dalhin dahil minsan sobra, siyempre ang bigat ng dinadala tapos may mga madadrama siyang eksena na minsan daw ay sumusobra kapag naiisip daw niya yung pinagdadaanan ng kanyang married life ay mas nagiging mabigat lalo kapag umaarte siya ng isang madramang eksena. Kaya as much as possible ay hindi daw niya ito dinadala sa mga pinagdadaanan niya sa buhay, lalo na nung panahon na yun ay may trabaho siya nung naghiwalay sila ni Alwin.
Ito pa po, pakinggan natin ang kwento naman ni Jenica Garcia. Tapos meron po kasing nung time na yon, dahil yun po talaga yung fresh pa Height pa ng height pa ng falling out of my marriage. Nung time kasi na yun dito, nahihimatay ako sa set So iniiwasan ko po talagang gamitin yung tunay na emotions. Kaya lang minsan natitrigger kasi. Siguro kasi meron ka talagang dinaramdam. So kahit hindi yun yung emotion na gusto mong itap, pero dahil kailangan mong, kunyari, kailangan kong sabihin kay Jason, mahal kita, hindi tayo pwede maghiwalay, dito ka lang, ganyan. So minsan, kahit hindi mo na siya intention, bigla siyang lalabas, hindi nakakatulong Kasi, syempre, lumalabas na yung tunay mong emotions, but the thing is, it's not needed for that scene. You're not Jenica in that scene. They're not supposed to see Jenica in it. Yan po ang kwento ni Jenica Garcia. Pwedeng mangyari. Tungkol sa mga pinagdadaanan niya. Pwedeng ang mangyari yung mga ganyan kasi minsan pumapasok sa puso mo, sa utak mo, yung problema mo. Oo. Tapos inaarte mo. Tapos aarte ka pa. Aarte ka pa ng isang malungkot na eksena, di ba, Tita Molly? Kaya minsan nga daw ay hinihimatay na raw siya. Kasi talagang madalas yan ay nabababis nila, nakukuha nila kung ano man yung sa role nila at sa sarili ng buhay. Oo. Nagkakaroon ng conflict. So, dapat talaga sa mga artista, matuto talaga sila magdala ng kanilang emotions. 'Di ba? Sabi nga nito si Angelica Muji, 'di ba? Bilib nga daw siya kay Lorna Tolentino dahil dahil sila daw kailangan para mag-emote bago bumagsak ang luha. Si Lorna Tolentino, isang iglap lang daw, ayan, may luha na agad. Kaya saludong. Ganyan yung mga artista, di ba? Mahusay ng mga artista. Like Vilma Santos, kahit puno siya ng mga problema sa mga politika, pag hinarap mo yan sa camera, mahusay na actress yan. Iba talaga yung actress na magaling. Hindi ko ba sinasabing hindi magaling si Jenica. Pero, pero si Jenica, na anak nga ni Jean Garcia, ay mahusay naman umarte. Kaya lang, parang hindi niya pa... Mahusay talaga, magaling siya. Parang hindi niya pa masyadong nagagamay kung paano paglalaruan ang emotion sa kanyang personal at sa kanyang Kaya nga role. sabi niya, Tita Molly, sabi nga niya, ayaw niyang dalhin sa trabaho yung mga pinagdadaanan niya. Kasi minsan sobra. Yun na nga, di ba nabanggit niya, hinihimatay na nga raw siya. Pero pumapasok kasi hindi mo maiwasan yun, lalo pat malaki ang problema. Hindi maiwasan, minsan pumapasok talaga. So it depends on how you handle talaga ng emotion mo at kung paano mo yun madadala sa oras ng trabaho mo. Sa totoo lang, hirap talaga ng trabaho din ng artista, no? Totoo. Kasi ang ginagamit mo, emosyon mo, di ba? Oo. Ay, eto sabi... Mabuti ka, Tita Molly. Anong mabuti ka na hindi pantay ang buhok ko? Sabi ko, mabuti ka, hamunada ka, umarte, kaya hindi ka affected, no? Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kasi pag ipapaartihin ka, hindi mo siya na-portray ng mabuti kasi nga hamonada ka. Hamonado ako. Tsaka hindi ako tawag doon yung masyadong tiwala sa sarili. Masyadong tiwala sa sarili. Ano mo to? Oy, bago natin, Tita Molly, batiin ang ating pong mga batiin natin ang happy birthday ng isa sa mga avid listeners natin, si Dersan. Dersan na nagdiriwang na kanyang kaarawan sa ngayon. Happy birthday. Ay, kay June Lalin. Pero ang sabi ni Bentong, ito may dagdag kaalaman si Bentong. Maraming salamat. Sabi ni Bentong, epilepsy po ay abnormal electrical brain activity at yung palsy ay abnormal muscle movement dahil sa damage ng brain na wala ng control. Cerebral palsy, ganon. Thank you for educating us. Salamat po. Yes. Bago natin batiin ang ating mga nanay, Tita Molly, kailangan muna natin alalahanan yes, maghugas-hugas ang ating ka. mga nanay pa.
ang lahat ng mga nanay at mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation, Gorgie Pita, producer of Smart Dishwashing Paste. Yes, Mami! Laundry day na ba? Tunot-noo ka na naman ba sa makapit, madukit at madikit at malupit na mancha? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride ay easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mamangha sa ganda ng yung ngipin. Pagkaputi-puti kung slap. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic o tatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village. Hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Borasansa. Tumawag po kayo sa 0917-5599108. Tuloy-tuloy ang tsikahan, pero bago tayo magpaalam, Gorgie, mahaba-haba pa naman. Batiin natin, of course, si Mami Sherry Ramirez. At ang Mami Sherry, magandang gabi po. Joyce Ramirez. Joyce Ramirez. At syempre pa, si Mama Norma Karingal. At ang pambansang nanay na si Nanay Linda Asonza. Oy. Tita Aida, Tita Aida Espiritu, magandang gabi. Tita Aida. At saka si Connie Tan Aguilar, na kanina pa po nakatutok. Si Ligaya Anki, hello. Si Jojo McQueen Duran Mabalot. Si Ferdinand Ferdates Cruz, hello. Florbe Fernandez. Si Mel de la Cruz, si Marilu de Guzman, at binabati rin nila si Dersta ng happy birthday. Lizine Figueroa, hello, magandang gabi po. Ayan, isayaw natin si Rina Alcantara Mayli. At syempre Rina pa Alcantara Mayli. At syempre pa si June Lalin na nanonood sa atin. Hi, June. Abangan ninyo ang At saka yung kanyang at saka yung friend niya from Barcelona. Si sino nga yun? Sino na nga yun? Yung kagabi binati niya, ayun na yun. Si Mars Sagun. Mars Sagun, magandang gabi po. Ayan. Abangan nyo din ang pag-guest dito ni John Sison, ang professional chef na one time makakatsika natin siya. Welcome kay Gretzel Terrio, binabati natin. At syempre pa si Connie Tan Aguilar. Ayun. Yes, Gorgie. Yes, may pinost pinadala si Ligaya Angkin na niluto na naman niya today dyan sa Alaska. Ano kaya ito? Hulaan mo nga, Tita Molly, kung ano yan. Munggo. Munggo ba yan? Parang malunggay? Hindi ko alam. Ano kaya yan? Parang muna torta tapos nilagyan ng sabaw. Parang ano ba yan? Malunggay ba yan? O sibuyas mura? Yes. Yan na torta nga. Ay, torta pala. Parang munggo yan. Torta ba yan? Yes. Ay, masarap na naman. Parang masarap magluto to sa Ligaya Angki. Sana makakatikim naman tayo, di ba? Yes. Jasper Arbo. Cleofe de la Paz, magandang gabi po. Nora Day Gilayo, Cofelia Carigal Calvelo, si Kokoy Buncan, at saka si Kuya Joe Barameda, magandang gabi. Okay, Gorgie. Belen Ledesma, hello sa inyo dyan. Okay, Tita Molly. Yes, Gorgie, kunin ko yung opinion mo rito at reaction mo. Dito kanina kaugnay ng di umano ay tulakan na naman drama na naman sa Senado. Nagkatulakan nga sina Senator Robin Padilla at Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John B. Trimulya sa Senado. Eto drama. Ito ay matapos umanong subukang harangin at pigilang makapasok ng kalihim sa session hall si Senator Pia Cayetano kasama ang 18 dating Marines. Mga Marines. Nangyari ang tensyon matapos pilitin ng ilang senator
o senador mula sa Senate Majority Bloc na ituloy ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee sa Anomalyang Flood Control Project. Ikaw, ano reaksyon mo dito sa mga drama, sunod-sunod na eksena rito sa Senado? Nakakaano, Tita Molly, nakaka-disappoint talaga. Nakaka-disappoint siya sa totoo lang. Kaya sabi ko, kung hindi ko naman gusto yung tatakbong, wala akong nagustuhan talaga na tatakbong presidente sa darating na 2028 elections, hindi na ako boboto. Hindi na ako boboto may mula mananalo pa presidente rin. hanggang senador. May mananalo pa rin. Kaya mo na sila, at least hindi ako guilty na pinagbuboto ko yung mga ganyang mga payaso na sila, parang talbog pa nila yung kaguluhan din sa showbiz, di ba? Alam mo, nagtataka yun ako, na nga, no? di ba? Nakakapagtakas, mga senador sila, gumagawa sila ng batas. Pero sila nag-aaway-away, iilan lang sila dyan. At sila na rin naglalabag ng batas. Oo, at sila rin naman naglalabag ng batas, na gumawa ng kanilang batas. Eto, ang nakakaawa nito sa totoo lang ay yung taong bayan. Nakakaawa ang taong bayan. Taong bayan, ano napapala natin sa kanila? Binabayaran natin sila, na ang tax natin napupunta sa kanila. Tapos ganito ang asa lang ipinakikita nila. Alam mo, sa totoo lang, kung yung mga tao lang pupunta lang talaga sa mga lugar, mga squatter, makikita nila yung tunay na kulay ng buhay. Tapos titignan mo yung mga senador. Ay, nako. Sa balakang mong kilambot. Nakakalungkot Kung tingnan mo yung video nila, yung video na parang nagpambuno si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla. Yung parang magpalit sila. Alam mo, kung ako doon, hinalikan ko na lang si Robin Padilla. Lalagwa po. Ito nga kasi, yung kaugnay niyan, ang kaugnay niyan, si Secretary John Vic, wapo rin ha. at mabango ha. Ang kwento niyan, iginiit ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na itinulak siya sa gitna ng konfrontasyon nila ni Senator Robin Padilla sa Senado. Ayon kay Remulla, palabas na siya ng gusali nang siya ay itulak. Paliwanag ng kalihim. Nagtungo sa Senado sa kahilingan ni Senate President PRO Tempore Sherwin. Tempore Sherwin Gatchalian upang tiyakin Pro-tempore Sherwin Gatchalian upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa loob ng Senate premises. Ngunit nagkaroon ng tensyon nang dumating si Senator Robin Padilla kasama ang 18 umanong miyembro ng Philippine Marines. Samantala itinanggi ni Remulla na hinarang niya si Padilla. Nakikita naman dun sa nakikita naman dun sa video. So maliwanag, nakikita ninyo kung tinulak ba o hindi. Pero Tita Molly, ano naman ang masasabi mo doon sa sinabi na binitiwang pahayag ni nagagalit na si Boji Guerrero, wag na raw batiin kasi konti na daw oras natin. Pero ito muna, sabi ni Senator Marcoleta na ang mga media men ay bayaran naman. Marami talaga pero hindi lahat. Sorry kayo. Yung sinasabi niyong media na binabayaran, mga trolls yata ninyo yun, no? Ako, diretso kong sasabihin. Prangkahan, diretsahan. Wala, hindi kami nagpapabayad. Magkano ba? Magkano ba, Hindi po sa totoo lang, ipagpalagay man natin, ako talaga may pagmamalaki ko rin hanggang sa ngayon, hindi nila nabibili yung prinsipyo natin. Totoo. Di ba? Hindi naman talaga ibig sabihin kapag magbigay sa pera ay susunod sa kanya, hindi dahil. Masusunod pa rin ang gusto nating isulat at ang gusto nating ibalita. Di ba? Magpakatotoo na lang tayo. Oo. Ako nga dati may nag-alok May nag-alok sa akin ang laking halaga Tapos, iibahin nagmamadali ka. Iibahin na lang daw ang pangalan ko dun sa Tapos lagi kaming papadalan daw ako kung ano yung ibabanat namin kay ganito at ganyan tinanggihan ko talaga siya. Etong tanda kong ito, papayag ako ng ganon. Ay, naku. Ako kaya nga hanggang ngayon mahirap. Magkaalit ba? Check kukunin pa sa Cebu. Kukunin pa sa Cebu. Hindi, sa totoo lang, dapat hindi tayo nagpapabayad sa mga ganyang bagay.
Tigilan nyo nga kami. Oo. Maraming mga media ng mga yumayaman, attack and collect, pero bahala ang Diyos sa kanila. May karma yan. Oo. Tsaka doon sa mga bus. Tsaka doon sa mga, at doon sa mga bus ng bus, naku, bahala kayo sa buhay ninyo kung saan Bukas kayo na natin masaya. tuloy-tuloy ang chikahan, Tita Molly. Ay, oo, wala na tayong Bukas oras. na natin ituloy. Belen Ledesma, hello. Yes. Okay, magdasal na tayo. Dasalin po natin ang panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming bibi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maghanap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay magiging liwanag sa Asya at buong mundo. Amen. Amen. Ulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan. Magmahal at magbigay respeto sa inyong ina at ama. Sa bawat masasakit na salita na binabato nyo sa inyong mga magulang, paghahatid iyon sa maaga nilang kamatayan. At sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may problema dyan, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag o pinaabot, hindi tinatapon sa basurahan, hindi pinaanod sa kanal. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.